Isang mapagpalang umaga po ang aking pagbati sa inyo at maraming salamat sa Panginoon sa isa na namang pagkakataon na tayo po'y magsama-sama at manambahan. Ngayong araw na ito, it's June 14, 2020 at maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsama at pakikilahok sa ating online Worship Sunday celebration. Of course, at itutusan nyo na ating sambahan. And this is Solution Grace Church. At ako po ang inyong makakasama mula ngayon hanggang mamaya. And my name is Laverne Ducot. Maraming salamat sa Panginoon. Minsan pa at tayo po ay pinagbubuklod, pinagsasama-sama para pagsaluhan po natin ang kabutihan, ang labis na pag-ibig at sakdan na pagmamahalan. At yan po ay iinog at iikot ang ating mga gagawin sa araw na ito bilang ating pananambahan at pagsasaluhan po natin sa pamagitan po ng mga awitin at pag-aaral na atin pong gagawin sa pananambahang ito. Umiikot at umiinog sa kabutihan at labis na pag-ibig at sakdan ng pagmamahal sa atin ng ating Panginoon Jesucristo. At syempre pa kami po ay nagpapasalamat once again for joining us. Isa na naman pong pagkakataon na tayo po ay magsama-sama at pagsaluhan nga po natin ang mensaheng hatid sa atin ating Diyos. Maya-maya po yan sa ating pakikinig
ng kanyang salita na may kinalaman po sa ating buhay at sa ating pamumuhay sa araw-araw. At syempre, binabati po natin ang lahat ng ating mga kaibigan, ng mga first time po marahil na aming pong kasama sa araw na ito. Welcome po at kaganahan po namin na malaman na kayo po aming kasama sa araw na ito. At naniniwala po ako na sabihan hindi po aksidente na kayo po aming kasama sa mga oras na ito para pagsaluhan nga po natin ang nananaga na kapahayagan ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. At minsan pa, binabati rin po natin ang ating mga miss na mga churchmates. Hello po sa inyo, ating mga kasama dito yan sa Solution Grace Church. At naniniwala po tayo na soon and very soon, tayo po ay makikitang muli. At talaga naman pong pag-alakan po namin na kayo po ay makasama namin, nakadaupang palad. Ibot pa rin yung talagang nagsasama-sama po tayo at nagkakaisa sa pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon. At meron din po kami inihanda na awitin para pagsaluhan po natin habang tayo po ay nagpupuri at sumasamba sa Panginoon. At syempre pa, meron din po tayong inilaan na napakagandang mensahe natin po sa atin hinggil po sa kalayaan at kasarinlan dahil kamakailan lamang po ay atin pong ginunita at ipinagdiwang ang ika-122 taon ng ating kasarinlan. At may kinalaman po yan, aalamin natin ano ba talaga ang tunay na kahulugan ng salitang kalayaan or kasarinlan. Siyempre pa, ay inyo pong matutunghayan. Dito yan sa ating online Sunday worship celebration. Natin po sa inyo ng ating church, and this is Solution Grace Church. At bago po tayo magtungo sa ating pagpupuri at aming inihandang awitin para sa inyo, special mention, gusto po munang batiin ng isang happy birthday si Nanay Alice Flores na alam ko pong nanonood siya sa ngayon. At purihin po ang Panginoon sa inyong buhay at talaga naman pong naranasan po nila ang kapangyarihan, ang kamay ng Panginoon sa mga nakalipas na panahon dahil siya po ay pansamantalang nanatili po sa ospital. Pero mula po sa magandang kwento sa amin ni Ate Amiel ay gusto na namin mapakinggan yung mga detalye nito. Sister Amiel ay talaga naman pong punong-puno ng testimony ang buhay ni Nanay Alice na nag-celebrate ng kanyang birthday. I think it was Saturday kahapon, June 13. Tama ba? Kahapon ang birthday ni Nanay Alice, ano? Friday, June 12 mismo. Wow, talaga naman bagay na bagay sa celebration. So, Nanay Alice, once again, happy birthday po mula po sa Team Grace, sa Team Solution Grace Church at sa buong mga kaibigan po natin na kasama sa umagang ito. So, kaibigan, habang tayo po ay nag-antabay sa ating mga kaibigan, sa ating mga churchmates, narito po muna at pagsaluhan po natin ang napakagandang paalalang awitin sa atin bilang pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon. Siyempre, pahatid sa inyo na ating online worship celebration. Dito lang yan sa ating sabahan, and this is Solution Grace Church. Diyos, ikaw ay sambahin, marapat purihin, at luwalhatiin ngalan mo, Panginoon. Diyos, ikaw ay sambahin, marapat purihin, at luwalhatiin kabanalan mo, Panginoon. Halina't tayo'y mag-awitan, papuri sa kaitaas-taas, dakila't makapangyarihan, magpakailanman. Halina't tayo'y mag-awitan, papuri sa kaitaas-taasan, dakila't makapangyarihan, magpakailanman. Diyos, ikaw ay sambahin, marapat purihin, at luwalhatiin kabutihan mo, Panginoon. Diyos, ikaw ay sambahin, marapat purihin, at luwalhatiin katapatan mo, Panginoon.
sa kaitaas-taas, dakila't makapangyarihan, magpakailanman. Halina't tayo'y maghawitan, papuri sa kaitaas-taas, dakila't makapangyarihan, magpakailanman. Halina tayo'y maghawitan, papuri sa kaitaas-taas, dakila't makapangyarihan, magpakailanman. Dakila't makapangyarihan, At tuloy-tuloy po ang inyong patuloy na pagtutok at panunood at maraming salamat po sa awiting atin na pakinggan na siya nagatid po sa atin sa ikalawang bahagi ng ating pananambahan ngayong araw na ito. It's June 14, 2020 at welcome nga po sa ating online worship celebration natin po sa inyo na ating sambahan at ito po ang ating Solution Grace Church at ako po ang inyong kasama. Actually, mula pa kanina hanggang mamaya po pag-uusapan po natin at patuloy po nating dadamhin at pagyayamanin ang kabutihan ng sakda na pagmamahal at labis na pag-ibig sa atin ng Panginoon. At yan po ay iinog at iikot sa mga tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesukristo na sadyang may kinalaman po sa ating buhay at pamumuhay sa araw-araw. The more po na naunawaan po natin ang kanyang salita, ang tinitibok ng puso ng Diyos at syempre pa ang Ebanghelyo, ito po ay nagbibigay po, nagdudulot sa atin ng nananaga ng kapayapaan at biyaya sa ating buhay. Lalo tigit sa mga panahong ito at sa mga kapatiran po natin, sa mga kababayan po natin, alam kong naninibago po sa ikinikilos po natin yung yung pamumuhay natin dahil tawag nga po ng ating pamahalaan dito ay new normal. So marami pa rin po talagang naninibago. At alamin po natin, ito bang mga pangyayaring ito ay natagpuan ba natin ating sarili bagaman dito tayo sa problema ito, natagpuan ba natin ating kalayaan? Kaya po kami po ay patuloy po nagpapasalamat sa Panginoon dahil po sa kalayaan na meron po tayo na sumamba sa isang Diyos na una nagmahal po sa atin. Kaya po sa mga kaibigan natin, mga first time na dumako o napadako, hindi po aksidente na kayo po ay aming kasama sa araw na ito sa ating pananambahan. And welcome po sa ating online worship celebration. Today, it's June 14, 2020. Siyempre, pahatid sa inyo na ating simbahan. Ito po ang Solution Grace Church at ako po pa rin ang inyong kasama mula kanina pa hanggang mamaya. Kaya naman po manatili po kayo sa inyong mga kinaroroonan. At sa ating pong pagpapatuloy ay nais ko po kayong imbitahan. Simulan po natin ang ating mga pag-uusapan. At makinig po tayo ng salita ng Diyos. Singin po muna natin ang patnubay sa atin ng Panginoon. Tayo po ay dumulog at manalangin. Aming Diyos, aming Ama makapangyarihan sa lahat, isa na naman pong araw ng linggo ang aming pagsasaluhan at maraming salamat sa kalayaan na inihatid mo sa amin. At mula po dito ay nararanasan po namin ang kalayaan para magpuri, sumamba at makinig ng iyong nananaga na kapahayagan na may kinalaman po sa aming buhay at pamumuhay sa araw-araw at sa mga darating pang panahon. Dalayan ko sa iyo, O Diyos, aming Ama, patuloy po namin matagpuan na aming mga sarili na nabubuksan na aming isipan at nabubuksan na aming kamalayan sa katotohanan ng iyong Ebanghelyo. At dalayan ko rin po aming mga kaibigan, aming mga kapatid, aming mga
bagong kaibigan na napadako sa pananambahang ito ay maging sanhi po ang kanilang mapapakinggan para sila po ay tuluyan pong mapalaya sa kanilang mga maling paniniwala at makamit po namin, patuloy namin maunawaan ang tunay na kahulugan ng kalayaan o ang kasarinlan. Ito po ang aming pagpupuri at pagpupugay sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. At amen. Maraming salamat po sa Panginoon sa isa na naman pong pagkakataon. Hindi natin namamalayan, parang ang bilis ng araw, no? Kamakailan lamang po linggo, June 7. Ngayon, linggo na naman at hindi rin natin namalayan ay lumipas na rin po yung 3 araw nating pag-aaral, yung Bible Study online. Siya nga pala sa mga kaibigan po natin, nakabubukas lang po ng kanilang mga gadget. Dahil tayo po ay napapanood via laptop, kanilang mga PC and cellphone. Ito po ang ating Sunday online worship celebration. Of course, atid po sa inyo na ating sambahan. And this is Solution Grace Church. And my name is Laverne Ducot. Ako nga po ang inyong kasama mula kanina pa hanggang mamaya. So maraming salamat po for joining us. Kagalakan po namin na kayo po ay malaman na nandyan po kayo at sinasamahan kami sa ating pananambahan sa umagang ito. At pwede ko bang batiin niyo po ang inyong mga kasama sa inyong tahanan? Alam kong buong pamilya po ang nanonood sa ngayon. Sabihin mo sa iyong katabi, Shalom. Yes, Shalom. Amen. And God is good. Amen. At alam niyo po, nakakatuwa pong isipin. Bagaman tayo po ay bilang pagsunod po sa direktiba ng ating pamahalaan, of course, ang naisin po nila ay ang kaligtasan para po sa atin. Ay hindi po tayo napipigilan na magpuri, sumamba sa Panginoon at makinig ng kanyang salita. At maraming salamat sa technology ng Facebook Live. At tayo po ay napapagpala at natututo dahil ito po ang layunin natin sa loob po ng ilang minuto or ilang po siguro mahigit isang oras ay matuto po tayo mabuksan ating kamalayan, ating kaisipan, ating damdamin at maunawaan po natin ang tunay na tinitibok ng Diyos para sa atin. At dalangin po natin sa mga pag-uusapang ito. Makamit po natin at maunawaan po natin ang tunay na kalayaan o yung ating kasarinlan. Dahil muli po sa mga kaibigan natin na alam ko pong hindi po lingid sa inyo nitong nakalipas na Biyernes, June 12, 2020 ay atin pong ginunita at ipinagdiwang po natin ang 122 taong anibersaryo ng Independence Day or ito po kilala sa tawag na Araw ng Kalayaan or Araw ng Kasarinlan. Actually, mas pinaboran po yung Araw ng Kalayaan. Sabi ng iba dahil masyado raw malalim ang salitang kasarinlan. Well, ito po ay tumutukoy lamang po sa salitang liberty or freedom dahil nakabit daw po ng Pilipinas ang kanyang kasarinlan, ang kanyang kalayaan. 122 taon na ang nakakalipas. So, para po sa ating mga kababayan, Happy Independence Day. Dahil ito nga po ang sigaw ng bawat Pilipino nagpapasalamat tayo. Subalit, halo-halo po ang sigaw ng mga Pilipino. Naghihingi pa rin po sila, dumaraing din po sila ng kalayaan, ng kasarinlan. Dahil ito pong nakalipas sa Biyernes ay napaka-creative po na ating mga kababayan. Dahil nga po tayo po ay still with direktiba nga ng pamahalaan, GCQ sa amin dito sa NCR, ay sabi po ng mga otoridad, mas kung gusto niyo magkaroon ng mga rally ay online na lang. So talaga na ma-maximize po ang technology ng Facebook or ng online. Po. So isinagawa po iyan at salamat sa Panginoon, naging mapayapa po ang paggunita at pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Subalit, sa kabila po ng katotohanan na nakaka-122 taon na po ang pagdiriwang at paggunita ng Araw ng Kalayaan, ay sa panahon po natin sa ngayon, ay bakit patuloy pa rin po ang daing, ang hinaing, at ang sigaw ng bawat Pilipino ng kalayaan, kasarinlan. Lalo tigit sa mga panahong ito, pag sumasapit nga po yung mga araw na ito papalapit sa Araw ng Kalayaan, maraming sumisibol na mga issues ng gobyerno, nagiging sanhi po ito para ito yung kanilang tayuan at tuntungan sa kanilang mga reklamo o hinaing sa buhay. So muli po ating katanungan ay bakit sa nakalipas sa mahabang panahon, nakaka-122 taon na po ang Pilipinas na itinatag. At sabi nga nila, nakamit na rin po natin ang kalayaan. Pero bakit until today, sa panahon po natin, ito pa rin po ang sigaw, ang daing at hinaing ng bawat Pilipino. Well, kaibigan, ito po ang naisin po nating alamin. Ang tunay bang kalayaan po ang natagpuan ng bawat Pilipino. Kaya po ang ating pag-uusapan sa ngayon, what does true independence mean? Once again, ito po yung ating pag-uusapan. What does true independence mean?
Ano ba yung tunay na kalayaan? Kasi yung word for independence ay kalayaan, kasarinlan. Ibig sabihin, freedom, liberty. So meron ba tayo talagang kalayaan? Ano ba talagang tunay na ibig sabihin ng independence? What does true independence mean? Ngayon, nakamit nga bang talaga ng bawat Pilipino ang kanilang kalayaan o kasarinlan? Mga salitang ito po ay pangkaraniwang inisigaw po ng mga tao sa ito nga, mga panahong sumasapit ng June 12, ay syempre, para mabuksan daw po ang maraming Pilipino sa katotohanan na hindi pa raw pumalaya ang bawat Pilipino. Well, alamin po natin ito. Alam mo, itong mga nakalipas na 2 buwan, alam kong hindi po lingid sa atin na tayo po ay nasa ECQ or Enhanced Community Quarantine, and praise God, itong mga nakalipas na araw ay meron po mga pagbabago. Subalit nitong mga nakalipas na araw, marami po sa ating mga kababayan ang gusto nang makalaya ng kanilang mga bahay-bahay. Di ba? Dahil talaga namang, ang Pilipino kasi sanay na nagtatrabaho eh. At kami rin po dito sa bahay, lalo na po yung aming bunso, tsaka si Mrs. Hindi po talaga sila nakalabas ng bahay dahil, di ba, bilang bahagi po at pagsunod po sa direktiba ng pamahalaan, meron lamang pong naitatalagang nakalalabas. Ako po yun. Ako yung nakasulat yung pangalan sa quarantine pass. At ito pong aking mga, si Kuya Aves, si Mami, at saka si Arian, hindi po talaga nila nakikita ang labas. Binivideohan ko na lang para ipakita po sa kanila yung mga kaganapan sa labas. At marami po sa mga kababayan natin, ang talaga namang naramdaman po nila na tila sila po ay naikulong sa kanilang mga tahanan. Nagsusumigaw din ang puso nila. Gusto ko ng kalayaan. Gusto ko ng gumala. Yan. So, hindi po talaga makalabas sa mga bawat Pilipino. At kay kamakailan lamang po, purihin ang Panginoon, nagkaroon po ng mga pagbabago. At dahil pwede na makalabas, kahit wala ka ng QP or quarantine pass, may dito po sa amin, may tricycle na rin pong pwedeng mamasada. At ito po ay napakalaking kagaangan sa aming mga walang sasakyan. Kagaya ko kapag lumalabas ay nakakapag-tricycle na. Kasi ang layo po mula sa aming tahanan patungo po dun sa labasan. At talaga namang, although sa akin hindi po siya sakripisyo dahil sanay po ako naglalakad. Pero sa mga kababayan po natin na hindi po sanay sa paglalakad, talagang medyo sakripisyo po sa kanila. Pero praise God, ito mga nakalipas na araw, nakakapamasada na po yung ating mga kababayang tricycle driver dito sa aming subdivision. So ilan lamang po ito sa mga pagbabago na ganap mula po sa ECQ, naging GCQ, and of course, this coming Monday, bukas, ay malalaman po natin kung ano yung mga pagbabagong magaganap pa. So tuwing dumarating nga po ang araw ng kalayaan, ito po, lalo tigit sa panahong ito, naging buhay po sa atin ang araw ng kalayaan. At buti na lang, GCQ na. At naisama ko na rin po nitong mga huling araw ko na paglabas bilang aking kaagapay sa aking pamamalengke, yung aking panganay na anak, dahil mas madali po sa bahagi po ng mga tatay na kagaya natin, di ba? Na tayo po nakakalabas, na meron tayong kaagapay. At in this case ay yung akin pong panganay na anak. Dahil mas malakas sa akin, mas malaki, mas matangkad. So malaki pong kagaangan para sa akin. Subalit ito nga po, alam kong buhay na buhay po sa atin ang salitang kalayaan dahil naranasan natin eh. Di po ba, sa loob ng ilang panahon tayo po ay nakulong sa ating, gamitin nating word na, hindi naman nakulong. Tayo po ay nanatili sa ating mga tahanan. So question, sa tinagal ng panahong lumipas, bakit po tila ang araw po ng kalayaan ay yun pa rin po ang hinaing ng ating mga kababayan, sinisigaw po ng marami. Bagaman ang katotohanan, kung tunay bang nakamit na po natin ang araw ng kalayaan, bakit bumilang na ng 122 taon, ito pa rin po ang issue natin hanggang sa mga panahong ito. Bakit po sa tinagal-tagal ng panahon ay tila paulit-ulit na lang ang sinisigaw ng mga tao, korupsyon, hindi na makalaya ang tao sa kahirapan, at talaga naman pong nakikita po natin sa ating paligid. Dahil ako nga po nitong mga nakalipas na araw, hindi po lingid sa ating mga kababayan, sa ating mga kaibigan na nakarinig po na aking testimony. Ako po ay isa din po sa mga pinagpala ng Diyos, naging kabilang doon sa ayuda. Pero hindi ko po nakamit, hindi ko natanggap, hindi po talaga dumating po sa amin. Pero praise God, hindi po naging dahilan yan para ako po ay manlupaypay. Dahil alam kong Panginoon ang siyang aming pinagkukunan ng tunay na ayuda at hindi po tayo pinabayaan. So ito po mga bagay na ito, pwede mo talagang ikalungkot nasa napunta yung ayuda na para sana sa akin. At hindi lamang po ako yun, dahil
marami kami nababalitaan po dito na talagang hindi po nakarating yung ayuda na marapat po sa kanila. Hindi po ba? Ito yung ilan sa mga maaaring mapapatanong tayo, nasaan na ang mga ayudang ito na dapat sana malaking tulong at bakit po kayo nangyayari ito? Ngayon, taliwas po sa paniniwala ng mga karamihan na ang mga usaping ito, korupsyon, mga bagay na hindi tayo sumasang-ayon, mga direktibang isinasa batas na sabi ng ilan ay labag sa karapatang pantao. Yung mga bagay na mga ganito, ang sigaw po ng bawat mamamayan ay kalayaan mula po dito. Pangkaraniwan, ang paniniwala po ng mga tao, ito po yung may kinalaman, umuugat sa usaping politikal o kultural. Hindi po ba? Ngayon, ang question natin dito, bagaman for the longest time sa buhay po natin ay kinakalaban po ang korupsyon sa ating pamahalaan. At iba po yung mga political agendas ng mga politiko. Pero bakit hindi po kaya nabibigyan ng solusyon po ang korupsyon, ang problema sa kahirapan, ang problema sa anumang kinakaharap ng bawat Pilipino? Ang mindset po ng mga tao ay problemang politikal yan or kultural. Pero ito nga po ba talaga ang sanhi, ang ugat? Ngayon, kagaya po ng paalala po sa atin, kapag daw meron tayong gustong bigyan ng solusyon mula po sa mga problema kinakaharap natin, dapat po natutuunan natin, nabibigyan natin ng pansin, ano yung pinakaugat na dahilan. Sa kaso pong ating pinag-uusapan, bakit po ang mga tao sumisigaw ng kalayaan, kasarinlan? Bagaman muli po 122 taon na po ang lumilipas, patuloy pa rin po, nandito pa rin ang bawat mamamayang Pilipino. Kung political po ang issue, bakit po hindi pa nabibigyan ng tugon sa nakalipas sa mahabang panahon? Well, alam mo kaibigan, sa katotohanan, hindi po talaga ito usaping politikal. Dahil maniwala't hindi po kayo, ito po ay may kinalaman sa espiritual. Ang tao po nadidisappoint at marami rin pong mga mananampalataya at talaga naman pong sumasakay na rin po sa usaping ganito at ang sinisisi talaga, politiko, usaping politikal. Pero ang katotohanan, kung titingnan po natin yung pinakaugat na dahilan ng mga problema kinakaharap po, kung bakit po hindi natin nakakamit ang tunay na kalayaan, ito po ay may kinalaman sa usaping espiritual. Ngayon, kung nag-uugat po ito sa politikal, sana nasolusyonan na ito noon pa man, hindi po ba? Pero, pakatandaan po natin, dalawang taon na nakadilipas, ito pa rin po ang sinisigaw ng bawat mamamayan. Kalayaan, kasarinlan. Kung nais mo talaga maranasan ng kalayaan, alam niyo po ang tunay na sagot. Bagaman, ito po ay lantad na sa Biblia, no? Pero sa ating mga kababayan tila, or even po sa ating mga kapatid sa Panginoon, hindi po nabibigyan ng pansin ito. Ang tunay na kalayaan po ay matatagpuan talaga kay Kristo. Yan po talaga ultimo. Wala na pong ibang dahilan para makamit po natin ang tunay na kalayaan. At gusto ko pong basahin sa inyo bilang patunay sa ating mga pinag-usapan. Ang John chapter 8 verse 36. Therefore, if the Son makes you free, you shall be free indeed. Muli po. Therefore, if the Son makes you free, you shall be free indeed. Ito po mga nakalipas na pananatili po natin sa ating mga tahanan bilang pagsunod sa direktiba na ating pamahalaan. Dilayan ko po na napagtanto po natin or na-realize po natin na sadyang wala po tayo talagang kakayahan kapag may dumating pong matinding problema o suliranin. In our case, itong COVID-19 pandemic, di po ba nakita natin na wala pong kasikatan, walang sino man, walang titulo, walang kakayahan, walang kapangyarihan, and even walang pera na pwede pong maging sanhi para siya po ay makaligtas mula po sa pandemya. Ito lahat naging pantay-pantay po sa suliraning ating kinaharap. Ngayon, dalayan ko po na maging dahilan po ito para mapagtanto po natin na sadyang wala po tayong pwedeng ipagmalaki sa Diyos. Dahil po, meron po mga ibang ini-interview na may mga karamdaman ang sabi nila, hindi ko kailangan ng pera, ang kailangan ko kagalingan. Totoo naman po talaga yun eh. Kapag nararanasan mo na yung hirap sa paghinga, o kung ano man yung karamdaman na nararanasan mo na hihirapan ka, hindi mo kailangan ng pera. Walang magagawa ang pera doon. Of course, pambayad doon sa ospital. Pero ang kinakailangan mo ng mga panahong yon ay kaginhawahan, kagalingan o kalusugan. So, hindi natin pwedeng ipagmalaki. Kahit sino ka pa man, sikat kang artista, may kapangyarihan ka, politiko ka, marami kang kayamanan sa bangko, hindi pwede. Hindi yun ang kailangan mo. Ang kailangan mo ay
kalusugan, kagalingan mula sa iyong kahirapan, yung karamdaman na nararanasan. Ngayon, sa buhay po natin, sana po mapagtanto natin na hindi po natin, hindi tayo pwedeng isalba na ating mga um, ating mga properties. Marahil meron kang malaking tahanan, marami kang pera sa bangko. Bagaman kailangan po natin ng mga bagay na ito, magandang kotse, magandang tahanan, pero hindi po ito ang premiadong pangailangan ng bawat isa po sa atin. Gaya po ng paalala sa atin ng Panginoon. Kung kayo po ay nakatuon ang inyong mga mata sa iyong mga kayamanan, hindi po kayo kayang isalba. Kung kayo po ay may mga malalaking bahay, meron kayong mga malalaking magagandang sasakyan. Naalala ko lang po yung isang asawa ng politiko, ng isang congressman. Sabi niya, nung kasagsagan po ng pandemyang ito, sabi niya, hindi ko mailabas yung aking mga sports car dahil nasa tahanan lang daw po nila. Sabi niya, sayang. Ang COVID-19 lang pala makakapigil sa kanya kasi gusto na raw po niyang gumala pero hindi pwede. Bagaman ang dami niyang sports cars, hindi po niya magamit po yun. So talagang hindi pwedeng, ito po ang ika nga ay magde-define ng kung sino po tayo. Hindi pwede nating ilapat ang ating sarili sa ating kayamanan. Wala po ito magagawa. At dalayan ko po, itong mga nakalipas na panahon ay napagtanto po natin ang katotohanan ito. Na huwag po nating ilagay ang ating isipan sa kung anong meron po tayo dahil hindi po tayo nito kayang isalba. Gaya po ng sinasabi ng Luke chapter 12, verse 15, "And he said to them, Take heed and beware of covetousness, for one's life does not consist in the abundance of the things he possesses." So ito po mga kayamanan na meron po tayo, ito po mga gamit na meron ka, bahay, kotse, of course, kailangan po natin yan. Ito po ay dumaragdag sa ating pangailangan, pero hindi po ito dapat ang pinagtutuunan natin ng pansin. Yung atin pong mga kaperahan ay hindi dapat nakalagay dyan dahil isipin po natin, paano na pag nasira na yan, di ba? Apektado ka na. Muli po sabi ng Panginoon dito, "And he said to them, Take heed and beware of covetousness, for one's life does not consist in the abundance of the things he possesses." Luke chapter 12, verse 15. Hindi po ito nagde-define na ating sarili. Kaya po maraming tao sa ngayon ang wala pong tunay na kalayan at kasarinlan dahil alam niyo kung bakit. Maraming tao sa ngayon ang inilagak nila ang kanilang sarili, ang kanilang buhay, sa kanilang mga properties, sa kanilang mga naipon, sa kanilang mga pera. Ngayon pag nawala po ito, marami pong tao ang bumabagsakan ang buhay. Yung iba nagsusuicide dahil hindi po nila naintindihan po ito. Kapatid, hindi po ito ang tunay na buhay. Dahil kung kayo po ay lagak pa rin ang inyong puso, ang inyong isipan, ang inyong kabuuan sa inyong kayamanan, hindi po kayo malaya. Wala po sa inyong kasarinlan. Hindi po talaga ninyo nararanasan ang tunay na kahulugan ng kalayaan. Last June 4, it was Thursday, meron po tayong programa para po sa ating mga kaibigan. First time lang po nakadala po sa atin dito. Meron po tayong isinasagawa every Tuesdays, Wednesdays, and Thursdays na Bible study online. Ito po yung Solution Grace-based devotions. At ito pong nakalipas na Thursday, June 4, 2020, ay nagkaroon po tayo ng pag-aaral at meron po tayong katanungan. Kasi doon po sa programa natin, meron tayong tanong na binibigyan ng tuon at tugon. At yung tanong natin ay, what is my true purpose in life? Pwede niyo pong balik-balikan yung ating episode na yun at marami po tayong matututuhan sa yaman ng salita po ng ating Panginoon Hesukristo. Napalaya po ang marami base po sa kanilang mga testimony na pagpala sila sa episode na yon. So, muli po yung tanong na binigyan natin ng tuon at tugon po dito is, what is my true purpose in life? Ano ba talaga ang dahilan natin kung ba tayo nabubuhay? Meron po mga ibang tao na nabubuhay po sila, ginugugol nila ang kanilang buhay sa pag-aaral. Hindi po masama yon. Pero kung lamang po ang buhay ninyo, na talagang doon lamang po umiikot ang buhay ninyo sa pag-aaral, pag bumabagsak kayo parang tapos na ang buhay, hindi po iyon ang esensya ng pamumuhay. Meron namang iba talagang nagpapayaman at payaman ng payaman ng payaman hanggang sa dumating ang panahon na siya po ay nagretiro na, dumating na yung kanyang panahon para ika nga ay mamahinga muna dahil nasa age na po siya ng pagre-retire, and then yung kanya pong naipon na kayamanan ay ginagamit na lamang po niya para maintenance, para pambili ng kanyang gamot. Nakakalungkot po, ano? Hindi po yun God's best for you. Ngayon, ng panahon na siya po yung nagtatrabaho sa sobrang workaholic, hindi na nakakapagsimba. Ang takbo lang naman niya ng isipan niya, trabaho, because ang kanyang belief ay, this is my
true purpose in life, magpayaman, magpayaman. Pero pa ako nakita sa sa Facebook, dapat daw ang pagtatrabaho mo, meron kang mindset na ganito, meron kang goal. Yung bank account mo, yung pera mo sa bangko, dapat pagmukha na siyang cellphone number. Ibig sabihin, sa dami po ng digits, dapat gano'n na daw po ang laman ng inyong pera sa bangko. So marami pong, ito ang goal nila sa buhay. Naubos ang panahon sa pagtatrabaho dahil gustong yumaman. Dahil naniniwala sila, this is my true purpose in life. Para pag-retiro ko, ay mag-i-enjoy na lang ako sa buhay. Paano pag nag-retiro ka na? Yun na pala yung huling panahon mo sa mundong ito. Sayang. It doesn't make sense. So marami pong tao sa ngayon na alam po natin, I believe may mga kakilala kayo nag-retiro, may pera. And then yung pera pong ginagamit nila pang maintenance lang, pambili ng gamot. Sayang. Noong mga panahong kalakasan nila, dahil sa sobrang paghahanap buhay, hindi na rin po sila naka-attend sa church. Pag may panahon sila paglinggo, sasabihin nila, ay, ito na rin araw ko para mamahinga. Naintindihan naman ako ng Diyos doon. Now, hindi po ito ang tunay na purpose mo sa buhay. Aalamin po natin. At ano ba talaga ang dahilan mo sa buhay? Ikaw ba ay pagpapakadalubhasa? Wala pong masama dyan, ha? Pero wag mong kakaligtaan yung tunay na dahilan kung ba't ka nilikha ng Diyos. Ikaw ba ay magpapayaman? Hindi na po masama yan. Pero kapag umiikot na ang buhay mo sa iyong kayamanan at nagiging alipin ka na ng kayamanan mo, masama na po yan. Dahil hindi po masama magpayaman. Kung ang kayamanan mo ay gagamitin mo para lalong umunlad at mapagyaman at mas maraming maabot ang salita ng Diyos. Hindi po masama iyon. Dahil ang masama po yung pagmamahal sa pera. Hindi po masama ang yumaman. Sabi po ng Deuteronomy 8 verse 18, dapat malinaw po sa atin, it is God who gives us the power to get wealth. Ngayon, ano pong dahilan? Bakit po tayo nagpapayaman? Nang sa gayon po, yung kanyang covenant, yung kanyang kasunduan, yung kanyang ebanghelyo, ay lalo pong lumawak, mas marami pa ang maabot. Ngayon, kung nagpapayaman ka sa dahilang ito, imposible. Talaga nagsisimba ka, dumaatin sa church. Pero kapag ang laman ng isipan mo, magpapayaman ka, hanggang sa nagkakasakit ka na, hindi po tama iyan. Magkaroon na po tayo ng pagbabago ng isipan. Hindi po yan ang layunin ng Diyos para sa inyo. I should say, hindi po ito ang God's best for you. Ngayon, marami po mga tao ang para po mabigyan po natin ng tuon na ating katanungan, what is my true purpose in life? I'll be giving you 3 more questions para malaman po natin at makiliti po lalo. Ano ba talaga ang dahilan kung ba't ka nabubuhay? 3 questions na gusto ko pong iwan po sa inyo. Number 1, alam mo ba kung kanino ka nagmula? Number 2, bakit ka naririto pa sa lupa? And number 3, makalipas po ng buhay mo dito sa lupa, alam mo ba kung saan ka pupunta? Na pagtanong-tanong nyo na po ba at napag-isip-isip nyo na po ba itong mga katanungan ito? And then, you would come to realize and you would come to know the true purpose of your life. Okay, so, dalubhasa ka na sa iyong pag-aaral. Nakamit mo na ang iyong kayamanan, maganda ng bahay mo, maganda na, may bago kang kotse, lahat kailangan mo. Pero kaibigan, meron pong puwang sa puso mo, may vacuum. Alam niyo, hindi po pwede itong punan ng magandang bahay or magandang sasakyan. And even po ang ating mga asawa, hindi po sila ang pupuno dito. Meron pong vacuum sa puso natin na tanging Diyos lamang po ang siyang pwedeng pumuno. Maraming tao sa ngayon ay sinubukan ang lahat pero at the end of the day na pagtanto nila, di pala yun ang kailangan ko, Diyos pala ang kailangan ko. Naalala ko lang po, meron ba kayong karanasan din ganito? Ako may karanasan akong ganito eh. Di bang parang naghahanap pa ng isang pagkain, hindi mo alam kung ano yun. Craving ka sa isang food na hindi mo alam and then sinubukan mo yung lahat hanggang sa feeling mo punong-puno na impatyo ka na pero hindi pa rin yun ang pagkain na gusto mo. Alam mo kung ba't hindi mo nakuha yung gusto mong pagkain? Kasi hindi mo alam. Yun ang delikado rin, ang tendency na magkakaroon ka ng impatyo. Social no? Naranasan ko rin po yun eh. Yung tipong, hindi ito yung hinahanap ko eh. Dapat pala, alamin mo muna kung ano yung hinahanap mo. Para pag kinain mo yun, mas satisfy po talaga ang inyong cravings. And I'm sure naranasan niyo po yan. So muli po ang ating katanungan. Number 1, alam mo ba kung kanino ka nagmula? Pangalawa, alam mo ba kung ba't ka narito pa sa lupa? At pangatlo, makalipas ang buhay mo dito sa lupa, saan ka pupunta? Alam niyo po, napakaganda po ng tugon sa atin ng Biblia. In Colossians chapter 1 verse 16, it tells us, for by Him all things were created that are in heaven and that on earth, visible and invisible. Whether thrones or dominions or principalities or powers, all things were created through Him and for Him. Gusto ko yung last part. All things were created through Him and for Him.
Now, let me ask you a question. Alam niyo po ba kung bakit hindi pa rin nararanasan po ng tao ang tunay na kalayaan at kasarinlan? Dahil hindi po niya alam yung sagot sa tatlong tanong. Kanino ka nagmula? Bakit naririto ka pa sa lupa? At makalipas po ng buhay mo dito sa lupa, saan ka pupunta? Yun po yung tatlong tanong na importante. I think this is basic. And then, pag nasagot mo na yan, malalaman mo na yung sagot sa what is my true purpose in life. Bagaman napakaganda po at napakalinaw po ng Colossians chapter 1 verse 16. Ang linaw eh. Di po ba na tayo po ay sabiang nilikha ng Diyos para sa Kanya? Ang sarap ng katotohanan ito. Ibig sabihin, yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, buti na lang na tayo po inilikha para sa Kanya. Dahil naalala ko lang po no atin pong pag-aaral nito mga nakalipas na araw. Hindi po ba tayo ay sobrang blessed? We are greatly blessed and highly favored. You know why? Genesis chapter 1 verses 26 and 27 tells us that we were created in the image and in the likeness of God. Buti na lang, napakabuti po ng Diyos. Tayo po ay nilikha niya sa kanyang wangis at larawan. Dahil ako personally, kung ako ang Diyos, kung gagawa ako ng tao, of course, mas mababang uri. Hindi dapat sa wangis at larawan ko. Dahil Diyos ako eh. Buti na lang, hindi po ako ang Diyos ninyo. And I'm so sure, ganoon din po ang iniisip ninyo. Kung gagawa ka ng medyo hawig mo, yung mababang uri, dapat hindi ko kahawig, medyo mas lamang ako. Pero ang Diyos po natin, since ang Diyos po ay Diyos ng pag-ibig at pagmamahal, ito po ang kanyang kalikasan. Nilikha niya po ang tao base sa kanyang wangis at larawan. So, ibig sabihin, bakit ka greatly blessed and highly favored? Because kamukha mo, eksakto, mismo ang Diyos. Sabi mo sa katabi mo, kamukha mo ang Diyos. Sabi mo rin sa sarili mo, I believe hindi ka naniniwala, pero yun ang totoo, kaibigan. That's the truth. Tayo po nilikha sa wangis at larawan ng Diyos. Hindi po ba ito ay good news? Now, dito pa lang, I hope na pagtanto na po natin kung gaano po kabuti ng Diyos at gaano niya po tayo kamahal. Di ba? Tayo po, dumilikha tayo ng mga bagay-bagay. Pero, meron tayong nililikha, gusto natin doon sa, base sa ating panlasa. Ganon din po ang Diyos. So, siya po ang lumikha sa tao, siya rin po ang masusunod kung anong gusto niyang gawin sa tao. Buti na lang, mabuti po at mapagmahal ang Diyos. Ngayon, ang Diyos po natin, dahil siya po ay Diyos ng pag-ibig at pagmamahal, ang kalikasan po niya ay mapagmahal. Ngayon, nag-uumapaw po ang Diyos sa pag-ibig at pagmamahal. Paano ba naman yun? Nag-uumapaw ang puso niya sa pagmamahal. Kanino niya ito ibibigay? Kaya po niya tayo nilikha. Dahil nag-uumapaw ang puso ng Diyos sa kanyang pag-ibig at pagmamahal. Hindi po ba? Kaya nilikha niya po ang tao. Ngayon, ito po ay taliwas sa mga nakagisnan po nating turo. At ako rin personally, narinig ko rin po ito, napag-aralan ko rin po ito, binasa ko rin po ito, at tila dito na ako na itatag itong mga nakalipas kong panahon. Kaya po, sa totoo lang, to be honest, alam ko maraming tao ang hindi po talaga na-in love sa mga teachings na ito. Ang dahilan, yung purpose mo, ano yung nagdadrive sa'yo sa pamumuhay sa araw-araw. Well, of course, yung tatlo pong ibibigay ko lang po, na alam pong nakagisnan po natin, na katuruan, na sabi po ng katuruan ito, that we were planned for God's pleasure. That's why you have to worship Him. Kasi we were planned for God's pleasure. And then number 2, we were shaped for serving God. That's why you have to need a ministry. Paano kung wala kang ministeryo? Di po ba? And then number 3, we were made for a mission. So dapat ang mission natin magpahayag ng salita ng Diyos. Paano mo ipapahayag ang salita ng Diyos kung hindi mo naintindihan? Hindi po ba? Nagiging demand tuloy. Pero buti na lang, hindi po yan talaga ang ating dahilan kung bakit po tayo nilikha ng Diyos. Ang true purpose in life, well, ito pong tatlo ibibigay ko po sa inyo, ito pong mga kasagutang ito, definitely, this will make you fall in love with God. Lalo po kayong mai-in love sa Diyos kapag nalaman po natin ang katotohanan. At kapag naintindihan po natin ang katotohanan ito, hindi mo may iwasang mag-worship sa Kanya. Hindi ka pipilitin ng pastor mo mag-worship. Hindi. Kapag nalaman po natin ang katotohanan, hindi mo pipilitin ang sarili mo maglingkod sa Kanya. Kusang loob na maglilingkod ka sa Kanya. At kapag nalaman po natin ang katotohanan, hindi mo maiiwasang mag-evangelize. Bakit? Malinaw sa'yo ang dahilan. Kung kanino ka nanggaling, kanino ka nagmula, ikalawang tanong, bakit ka naririto sa lupa? At pangatlo, makalipas ng buhay mo dito sa lupa, kung hindi pa magra-rapture, saan ka pupunta? Pag malinaw po sa inyo ang mga katotohanan ito,
meron ka ng sagot, what is my true purpose in life? And you know, yung tatlong, tatapatan ko lang po itong tatlong nakagisan po nating mga teachings. Tatlong bagay din po, tatlong katotohanan ang gusto ko pong ipamuhay po natin at angkinin po natin. At yung mga kasagutang ito ay magbibigay po sa atin ng kalayaan at kasarinlan. And this will make you fall in love even more sa isang Diyos na una pong nagmahal po sa atin. The first one, ang dahilan. Di ba kanina pinag-usapan natin, napakabuti at napakapagmahal ng Diyos because we were created in the image and likeness of God. Doon palang panalo ka na eh. Pwede na yun eh. Panalo na tayo pero hindi po natatapos doon ng Diyos because His nature is to love us. Now, kung punong-puno po ng pag-ibig ang Diyos, He created us to be His object of His unconditional, overflowing, and with all due respect, gamitin po yung word na to, lavish love. Over-extravagant love. 1 John chapter 4, verse 10. Tinalahin na po natin ito nito mga nakalipos na araw. So ito po ang dahilan niya. Nilikha niya tayo to be God's object of His unconditional, overflowing, and lavish love. 1 John 4:10. And then, to be God's beneficiary of all His benefits. 2 Corinthians 1, verse 20. Wow! Hindi po ba kayo kinikilig? Hindi ba kayo natutuwa? And then, hindi pa natatapos yan. Third, to be God's recipient of all His blessings. Yun lamang po ang purpose nun. And then, pag nalaman po natin ang katotohanan ito, walang demand, puro supply. Ngayon, tell me, mapipilitan ka bang magpuri sa Kanya? Hindi po. Wala kang magawa. Lord, sa sobrang buti mo, sa sobrang pagmamahal mo sa akin, His goodness, your goodness, leads me to repentance. Ano po yung repentance? Change of mind. Kaya pala hindi mo mapigilan ng sarili mo. Magpuri, umawit sa Kanya. Nag-worship ka, hindi mo namamalayan. Wow, ito ang buhay. Di po ba? Nag-flow ka lang sa leading ng banal na Espiritu. And then, hindi mo maiwasan. Sabi mo, Panginoon, gusto kong maglingkod sa iyo. Gusto kong maging bahagi ng ministeryo namin sa aming sambahan. At syempre pa, kahit saan ka pumunta, marami akong kaibigan sa church. Hindi ko po sila pinipilit. Abay, pag nakakatabi po nila kayo, ay talagang babahaginan ka ng salita ng Diyos. Hindi ko na lang babanggitin si Kuya Budget. Pag nakakatabi po kayo ni Kuya Budget, ay talaga namang ibabahagi niya sa inyo ang kabutihan ng Diyos. Na talagang ito po ay automatic na po sa kanya. At hindi lamang po siya, marami po kami mga churchmates na talaga namang naintindihan po kasi ang labis na pagmamahal na sa kanila ng Diyos. So ito po ang puso ng Diyos sa atin. Remember, this God created you for Him. Nilikha po tayo ng Diyos para sa Kanya. Hindi po ba nakakakilig po iyon? And only God can satisfy you because you were created by Him and for Him. Kung ano man po ang inyong ginagawa sa mga panahong ito, natatagpuan mo sarili, bakit di ko nararanasan yung true independence, yung kalayaan o kasarinlan? Bagaman meron ka malalaking bahay, maraming sasakyan, tila nasa iyo na ang lahat. Pero bakit ganun? Alam niyo kung bakit? Kasi po nilikha ka ng Diyos para sa Kanya, pero pilit mo nilalayo ang sarili mo. Kasi nga, yung ibang tao kaya sila lumalayo sa Diyos, may mali po silang kaisipan. Hindi po galit sa inyo ang Diyos. Matagal na po niya kayo hinihintay. 2 Corinthians chapter 5, verse 19, that is that God was in Christ reconciling the world to Himself. Ibig sabihin, wala na pong problema ang Diyos sa iyo. Not counting people's sins against them, but canceling them. Paano po nangyari po ito? It's through the cross. Lahat po na ating mga kasalanan, pinagbayaran na po ni Kristo. And that's why, hindi po niya ibibilang ang iyong mga kasalanan. Bakit? Nakamit na po natin yung tinatawag na eternal redemption. In Jesus, we have redemption through His blood, the forgiveness of sins. Wow! Praise God! Nakamit na po natin to. We have redemption. Don't try to have it. Kung ikaw ay isang mananampalataya, nakamit mo na ang katubusan. Through the riches of His grace. This is the gospel, mga kapatid. So, bagaman napakaganda po ng pakay ng Diyos, muli po ang pakay niya, He created you for Him. And only God can satisfy you because you were created by Him and for Him. Hindi mo matatagpuan ang iyong pangailangan, ang iyong kasarinlan, ang iyong kalayaan kung kanino man. Bagaman nandyan ang puso mo siguro, you are so dependent sa iyong tahanan. Pag nagkaroon pa ako ng pera, sabi mo, magpapagawa pa ako ng marami, gagawa pa ako ng maraming business. Kapatid, hindi po yan ang layunin ng Diyos para sa inyo. Hindi po nakatalaga dyan ang kabuuan ng iyong pagkatao sa iyong kayamanan. Paano yan pag nawala na? Hindi po yan ang dahilan. Bagaman mga kapatid, napakaganda po ng pakay
at layunin ng Diyos sa atin. Nilikha tayo para sa Kanya. Ay hindi po ito pangkaraniwang mensahe na papakinggan po ng mga tao dahil ang mundo po ay binabalot ng relihiyon. Ang tao po ngayon na napapakinggan po nila, relihiyon. Mga kapatid, ang relihiyon po ay hindi ibanghelyo. May sumagot po sa akin one time, sabi niya, hindi, ang ibanghelyo ay relihiyon, hindi po. Ang Christianity is not a religion. Hindi po ito uugnay sa mga programa. Hindi po ito umuugnay sa mga ginagawa ng tao, sa mga ginawa at mga gagawin pa ng tao. No, it's all about the finished work of Christ on the cross. Ang minamagnify po dito, hindi po yung mga ginawa mo, mga ginagawa mo, o mga gagawin mo pa in the future. It's all about sa mga ginawa ni Kristo para sa'yo. Bakit? Bottom line, mahal na mahal ka ng Diyos. Because you were created for Him. He wants you to be the object of His unconditional, overflowing, and lavish love. He wants you to be the recipient of all His blessings. He wants you to be the beneficiary of all His benefits. Ito po ang puso ng Diyos sa atin. Bagaman ito pong katotohanan, hinahanap po ng tao kung saan-saan ang kanilang kalayaan at kasarinlan. Alam niyo po ang tao, kagaya po ng mga Hudyo, they are still seeking for light. Kaya po maraming Hudyo naghahanap they want to be enlightened. Hinahanap po nila ito, light. Yung pong mga Griego naman, mga Greeks, hinahanap po nila ay knowledge because they believe that knowledge is power. At yung mga Romano naman, they are seeking for glory. Kaya di ba yung mga Romano mahilig sila mag-conquer? Ito po mga taong ito ay Hudyo, mga Greeks at mga Romano. Ito po ay kabuuan ng isang tao. We are seeking for light. Naghahanap tayo ng liwanag. We are seeking for knowledge, believing that knowledge is power. Pag meron kang talino, meron kang kaalaman, eh may kapangyarihan. Gusto na tao kapangyarihan eh. And then, mga Romano, they are seeking for glory, kaluwalhatian para sila po'y makapanakop. Kasi ang naniniwala sila, pag nasakop ka nila, may kalayaan sila na maghari. Mapapagod po kayo. Ngayon, ito pong mga bagay na ito, kung hinahanap nyo, light, knowledge, and glory sa inyong mga kayamanan, sa buhay sa ngayon, hindi po nyo ito matatagpuan. Ito po mga bagay na ito ay sadyang matatagpuan lamang po. Alam mo kung kanino? Sa iisa. At yan po si Kristo. Totoo po yan. And ito po ipinapatutuhanan ng 2 Corinthians 4, verse 6. Basahin po natin. For it is the God who commanded light to shine out of darkness, who has shown in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Once again, ipakita po natin sa screen. For it is the God who commanded light to shine out of darkness, who has shown in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Ito po ang hinahanap ng tao, ang tunay na kalayaan para makita mo ang ilaw o yung light o yung knowledge para makamit mo ang kapangyarihan at yung kaluwalhatian or glory ay matatagpuan lamang po kay Kristo Jesus. So, hindi po natin dapat ilagak ang ating buhay sa kung saan man. Sa iyong kayamanan, sa iyong bank account, sa iyong maraming bahay, sa iyong maraming gadget, sa iyong tahanan, maraming kotse, or maraming pondo sa bangko. Na alam po natin sa mga panahong ito ay marami po mga kapitalista ang talaga naman pong bumagsak ang kanilang mga negosyo. Ayan, kaibigan, marahil, sabi mo, sa nakalipas na pandemya, marami pong mga businessman talaga ang nanlulupaypay sa mga panahong ito. Pero kung ikaw ay businessman na hindi mo nilalagak ang iyong pagtitiwala sa iyong kung ano man meron ka at nakikita mo ang ilaw, ang karunungan or yung knowledge at yung kaluwalhatian na natagpuan mo sa Panginoong Hesukristo, nakamit mo ang tunay na kalayaan at kasarinlan. Kung nais mong tuluyang makawala sa pagkakabihag at makamit ang tunay na kalayaan at kasarinlan o yung tunay na independence, marapat tatanggapin mo ang katotohanan na ikaw ay nagmula sa Kanya. Ito po, to answer the first question, kanino ba tayo nagmula? Nagmula po tayo sa Diyos. Tayo po ay nilikha ng Diyos. Ito po ang katotohanan. And we were created in the image and in the likeness of God. Genesis chapter 1, verses 26 and 27. Ngayon, ang buhay po ng tao ay dahil po sa nararanasan natin sa ngayon, marami po nagsusumigaw, lalo't tigit pag sumasapit ang June 12, sumisigaw sila, kalayaan, kasarinlan. Bakit ganito ang mga tao sa gobyerno, mga korap,
Talaga namang nangungurakot, gumagawa ng hindi tama. And even po ang marami pong tao sa simbahan, pag sila pinapapakinggan sa pulpito, ang pinag-uusapan politika. Well, para po maintindihan po natin bilang mga mananampalataya, ang tao po kasi, nung ang tao po ay bakit po gumagawa ng kabalintunaan, kabuktutan, kasamaan, dahil sila po ay alipin ng kasalanan. Bakit sila naging alipin ng kasalanan? Dahil isinilang po ang tao, minana po niya ang kasalanan ni Adan. Romans chapter 5 verse 12, basahin ko lang po sa inyo. Therefore, just as through one man's sin entered the world, and death through sin, and thus death spread to all men because all sinned. Dahil po sa pagkakasala ni Adan sa kanyang pagsuway sa ipinag-uutos ng Diyos na huwag kainin yung forbidden fruit mula sa the tree of the knowledge of good and evil, ay kinain po niya. Nagkasala po siya. Pumasok po ang kasalanan at naghari po ang kamatayan. So, namatay po yung kanyang espiritu. Ibig sabihin na walay sa Diyos. Sa kanyang pagkakasala, damay po tayo. So tayo, nung isinilang, we were sinners not because we sin, but because of Adam's sin. Adam's wrong choice. So ito po ang tinaglay po ng bawat tao, ang tinatawag na makasalanang kalikasan or yung sin nature or tawag po ng ibang mga theologian, sinful nature. Now, nagkakasala po ang tao dahil po taglay niya itong kalikasan. Marami po nagsasabi, ang Diyos na po nadi-disappoint sa tao kapag nagkakasala. Kaya po dati tinanong ko kung kanino man sa aking mga kaibigan, sa tingin mo ba nadi-disappoint o nagugulat ang Diyos kapag nagkakasala ang tao? Sinasabi ba ng Diyos sa tao pag nagkakasala ang tao ay, Diyos ko ako, ano ba naman itong mga taong to nagkakasala? Nagugulat ba ang Diyos? May sumagot na, oo naman. Nagugulat, nadi-disappoint pa nga sila. Kapatid, hindi po totoo yun, hindi po nadi-disappoint or hindi po nagugulat ang Diyos dahil alam po niya ang kasaysayan. Ang tao po, since sa kasalanan ni Adan, namana niya ang kasalanan. Kaya po, natural o normal sa kanya ang gumawa ng kasalanan. Parang ganito, ang ibon ba, kapag nakita ka ng ibon na lumilipad, nagugulat po ba kayo na sinasabi ba ang galing naman lumipad ng ibon na ito? Hindi, di ba? Bakit? Likas po sa kanya ang lumilipad. Ganon din pong aso. Kapag nakakarinig ka ba ng aso na tumatahol, nagugulat ka? Hindi, dahil likas po sa kanya ito. Ganon din po ang isda. Kapag lumalangoy ang isda, mahusay sila dahil yun pong kalikasan nila. Ang tao, kaya po nagkakasala dahil taglay po niya yung makasalanang kalikasan. Ngayon, marami po sa ating mga mananampalataya, disappointed po sila, nagagalit sila sa mga taong ito. And even po sa gobyerno, nagsusumigaw po, nakakalungkot, ginagamit po ang pulpito para pag-usapan ng politika. Ngayon, marami po sa mga kapatiran natin, kung hindi nauunawaan ang katotohanan ito, alam mo ang nagdudulot po nito, nagagalit ka sa iyong kapwa, namumuhi ka sa iyong gobyerno. Pangkaraniwan, marami po sa ngayon ito po ay hindi pangungundi na, pero kapatid, hindi po natin papel bilang mga mananampalataya para kamuhian ang gobyerno. Hindi ko po sinasabing pabor ako sa lahat ng ginagawa ng gobyerno. Marami po mga pagkakataon, hindi po ako pumapabor. Pero kung naiintindihan po natin kung ba't po nagkakasala ang tao dahil po sa tinaglay niyang kasalanan ni Adan, namana po niya, hindi po tayo magagalit sa ating kapwa. Hindi po natin kamumuhian ang ating gobyerno because ipapanalangin pa po natin sila. At hindi po marapat na ang pulpito pinag-uusapan ng politika. Ngayon, kung yan po ang napapakinggan ninyo sa inyong mga sambahan, at kung ikaw tagapagpahayag, ginagamit mo rin po ang pulpito para pag-usapan ng politika at ang iyong mga disappointments sa gobyernong ito, well, you are not preaching the gospel. Because the gospel is all about the finished work of Christ on the cross. Basahin ko lang po sa inyo ang ibig sabihin ng gospel in 1 Corinthians chapter 2, verse 2. Sabi po ni Pablo, "For I made the decision to know nothing, that is to forego philosophical or theological discussions regarding inconsequential things and opinions while among you except Jesus Christ and Him crucified and the meaning of His redemptive substitutionary death and His resurrection." Ibig sabihin, ang pulpito po, dapat ang napapakinggan ng mga tao, hindi po relihiyon, hindi po politika. It's all about the finished work of Jesus. Take note, sabi po ng passage, sabi ni Pablo, to forego philosophical or theological discussions regarding inconsequential things. So kung pumapasok po ang politika sa inyong mga pulpito, this is really irrelevant. Hindi po ito katanggap-tanggap. Ito po yung malayong-malayo sa Ebanghelyo. Dahil ang Ebanghelyo po, sabi dito sa ating binasang passage, 1 Corinthians 2 verse 2, it's all about Jesus Christ and Him crucified.
So, kapag naintindihan po natin at kapag ito po ang ating ipinapahayag bilang mga pastor, kagaya ho, at tayo po mga miyembro, napapakinggan po natin, it's all about Jesus and His finished work on the cross. Ano pong ibig sabihin ng finished work on the cross? Meaning is the redemptive substitutionary death and His resurrection. Ibig sabihin, siya po ay isinilang upang magdusa at magpasa ng krus at mamatay sa krus ng Kalbaryo upang angkinin po ang lahat ng ating mga kasalanan. Kasalanan, ibig sabihin yung atin pong sin nature. And then, after 3 days, He was raised from the dead. Ano po ibig sabihin nun? Tayo po ay tinuturi na ng Diyos sa kamatayan ni Kristo, matuwid sa kanyang harapan. Kaya po niya binuhay si Kristo. Romans chapter 4, verse 25. Our justification, tayo po mga mananampalataya, was Jesus' resurrection. Ito po dapat ang napapakinggan sa pulpito para po ang lahat ng mga tao ay mapalaya. Pero kapag patuloy po napapakinggan po sa pulpito ang relihiyon, politika, mga inconsequential things and opinions, irrelevant po ito sa finished work ni Kristo. Ang tao po mula sa kanyang kapanganakan, dapat po malinaw sa atin, makasalanan po ang tao. Kaya po tayo nagkakaroon ng mga ganitong Bible study o online worship service para po hindi po natin ibuyang-yang ang kasalanan ng tao. Ang atin pong ipapahayag si Kristo para po makaligtas po sila, makamit po ng tao ang kalayaan, ang kasarinlan mula po sa kanilang pagkakabihag sa kasalanan. So, sino po ang sagot? Hindi po relihiyon ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, muli po, kung nauunawaan mo itong ganap, hindi ka na magagalit sa iyong kapwa, hindi ka na mamumuhi sa iyong gobyerno because ipapanalangin niyo po ang ating mahal na Pangulo at ang mga gabinete at kung sino man. At sa pamagitan po nito, nabubuksan tayo, hindi pala problemang politikal talaga. Spiritual po ang problema ng tao. Dahil po sa pagkakasala ni Adan, patay po ang espiritu ng tao. Yun po yung tinatawag na kamatayan na ganap. Dahil po sa pagsuway ni Adan, namatay po yung kanyang espiritu. Ngayon, kung patay po ang espiritu ng tao, ibig sabihin, taglay na po niya yung makasalanang kalikasan. Kung ikaw ay kung ang tao po ay taglay niya ang kanyang sin nature, kung ang kalikasan po niya ay makasalanan, ano ang ginagawa ng mga makasalanan? Nagkakasala. Nagugulat po ba ang Diyos? Hindi. Dapat ganun din po kayo, hindi kayo nagugulat. Ngayon, ano po ang antidote po dito? Ibigay po natin ang biyaya ng Diyos. Siya po ang sagot para makamit po ng tao ang tunay na kalayaan. John 8:36. Therefore, if the Son makes you free, you shall be free indeed. Dahil sabi po ng John 1:29, sabi ni John the Baptist, Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. Ngayon, ano po yung sin dito? Singular. Nung naparito po si Kristo, ito po ang tinatawag na kanyang redemptive work. Ang kanyang substitutionary death and His resurrection sa krus ng Kalbaryo ay pinawi na po niya lahat ang ating mga kasalanan. Tayo po mga naglagak na ating pananampalataya. So kapatid, mga kaibigan, sa pagkakataong ito, kung sino man po ang patuloy po nakikipaglaban para makamit ang kalayaan, ang kasanilan ng tao, at patuloy po kayo nagagalit, at ginagamit po minsan ng pulpito sa mga tao at sa gobyerno, kapatid, hindi po nyo ibinibigay ang ebanghelyo. Dapat po maintindihan po natin, kaya pala ganito ang tao. Kaya pala may mga tao sa gobyerno ang gumagawa ng kabuktutan, ng kalokohan, ng korupsyon. Dahil patay po ang kanilang espiritu, I should say. Kung patay po ang kanilang espiritu, eventually mamamatay din po yung kanilang kaluluwa, ang kanilang isipan. Nandun po yung isipan eh. Kaya pala mali silang mag-isip, mali rin po yung damdamin nila. At kapag gumagawa sila ng desisyon, mali din. Dahil patay po ang spirit. So meron pong kinalaman, dadali po yung kamatayan ito sa kanilang kaluluwa at sa kanila po magmamanifest din sa kanilang katawan. So hindi po kayo dapat magulat. Ganun din po ang Diyos. Kaya nga po ang assignment natin, at dahil naiintindihan po natin that we were created to be God's object of His love, at tayo po ay maging beneficiary ng kanyang mga benefits and to be God's recipient of all His blessings. Kapag naiintindihan po natin ito, nag-i-evangelize po tayo. Hindi po natin sila kinukondena because we pray for them at nagbabahagi po tayo ng salita ng Diyos. So, hindi po nila alam ito. Ngayon, ito pong mga pinag-uusapan natin, ito po ang kagandahan ng Ebanghelyo. Pero kung relihiyon po ang napapakinggan niyo po sa akin, ako rin po mismo kukondenahin ko yung mga taong to, pero hindi po iyan ang puso ng Diyos para sa kanila. You have to understand this. Now, para po maintindihan natin, what does true independence mean? Mamaya po bibigyan natin ng sagot. So, ang alam po ng tao na dapat ay magbago sila sa pamagitan ng political, ng kultural, ng kung anumang bagay, pero hindi po ang problema ay spiritual. So
So sino po dapat ang magbigay sa kanilang katotohanan ito? Tayo po mga mananampalataya. Kaya po kinakailangan po tayong mag-aral, seryoso magbasa ng Biblia, makinig tungkol po sa Ebanghelyo. Muli po ang Ebanghelyo, it's all about the finished work of Christ on the cross. No, kailangan naman po nating ibigay po ito sa kanila. Wala po tayong karapatang mangundina. Kasi naintindihan natin, kaya po sila nagkakasala dahil angkin po nila ang kalikasang makasalanan. Ngayon, paano po mawawala yung kalikasang yun? Kapag sila po ay nakakilala na sa isang tunay na Diyos. Ipakilala po natin sa kanila ang mga tinapos na gawa ni Kristo. And then, pang nangyari po yun, at sila po ay nabuksan sa kapahayagan ito tumanggap sa Panginoon Hesukristo, kapapalaya na po sila. Wala na yung kanilang makasalanang kalikasan dahil bibigyan na po sila ng bagong kalikasan ng Diyos. At yun po, magiging partakers na po sila of God's divine nature. Now, ito po ang katotohanan. Acts 13:39. And by him, everyone who believes is justified from all things, from which you could not be justified by the law of Moses. At dahil inilagak mo na ang iyong buong pagtitiwala kay Kristo, ang tunay na kalayaan at kasarinlan ay nararanasan mo na at namamalas din po ito ng ibang tao. See, ito po ang sistema, ito po ang dapat natin binibigyan ng tuon. At ito po ay hatid lamang po sa atin ng ating Panginoon Hesukristo. Ngayon, dahil po naiintindihan na po natin ang mga katotohanan ito, nasasagot na po yung tanong, kanino ka nagmula? Alam mo, galing ka sa Diyos. At nilikha ka niya para sa Kanya. At siya lamang po magbibigay ng tugon at tuon sa iyong mga pangailangan. Next question, bakit ka narito sa lupa? Bakit narito ka? Para i-enjoy mo ang kanyang kabutihan, ang kanyang pagmamahal. Ikaw ay nagpupuri, hindi mo maiwasan ng sarili mo magpuri. Naglilingkod sa Kanya at ipinapamalita mo, nag-evangelize ka ng kanyang kabutihan. At natitiyak mo makalipas ng buhay na ito, alam mo saan ka pupunta. Yun po ay, kung hindi pa tayo mararapture, of course, alam natin tayo po yung makakasama ng Panginoon. So may katiyakan tayo. Malinaw na po sa atin, what is my true purpose in life? Wow, ito po ang tunay na kalayaan. Amen. Ito po ang tunay na kalayaan. Once again, John 8:36, therefore, if the Son makes you free, you shall be free indeed. Now to answer the question, what does true independence mean? What does true independence mean? Kasi po pag natagpuan na po natin ang sagot dito, hindi na tayo sisigaw ng kalayaan. Hindi ka na nagugulat pa nagkakasala po ang mga tao sa paligid mo. Hindi mo na sila kinamumuhian. Ganon din po ang ating pamahalaan. Bagkos ang puso natin, dahil po nauunawaan po natin ang Ebanghelyo, ano po ang reaksyon natin? Nagsasalita tayo ng laban sa gobyerno? Hindi po, ipinapanalangin po natin sila. Because alam po natin ang sagot. Kailangan po nila si Kristo. Now, what does true independence mean? Ito po yung ating solution for today. It is being dependent on God's grace. It is being dependent on God's grace, who is Jesus Himself, who loved me and gave Himself for me. So ang tunay pong independence is being dependent sa biyaya ng Diyos. Sino po ang biyaya ng Diyos? Ang ating Panginoon Hesukristo. Ibig sabihin, hindi po tayo nagre-rely sa kung anong meron po tayo. Hindi tayo nakasandal sa kayamanan sa bangko. Hindi tayo nagde-depend sa kung anong pwede natin ipagmalaki. Dahil sa totoo lang, di ba? We have been saved by grace through faith. Wala po tayong pinondo na ginawa natin sa ating sarili. It is the gift of God. At syempre, hindi po ito bunga nating paggawa. Kaya po wala po tayong ipagyayabang. Ngayon, kung meron po tayong sinasandalan, ating kayamanan, ating mga ari-arian, pwede tayong magyabang. But praise God, what does true independence mean? It is being dependent on God's grace, who is Jesus Christ Himself, who loved me and gave Himself for me. Last verse, bago po tayo matapos. Galatians chapter 2, verse 20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Wow! Mga kapatid, kapag naintindihan po natin ito, this is true independence. By being dependent on God's grace, who is Jesus Himself. So, ibig sabihin, hindi po tayo nagmamalaki, hindi po tayo nakasandal sa ating mga ari-arian sa kung anong meron po tayo. Dahil naniniwala ka, ang lahat ng ito ay biyaya rin sa iyo ng Diyos. Naniniwala ka, ang tunay na kasarinlan, ang tunay na kalayaan ay pagsandig sa biyaya ng Diyos at yan po ang ating Panginoon Hesukristo. At ang lahat po ng ito ay napangyari
Dahil po sa Ebanghelyo, at ang Ebanghelyo tumutukoy sa mga tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo. Amen at amen. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin ngayong araw na ito. Dalayan ko na nabigyan po ng katugunan ang ating katanungan. What does true independence mean? Ibig sabihin pala, no? Pagsandig lamang po sa biyaya sa atin ng Diyos. Ang kanyang biyaya, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. At sa pagkakataon pong ito, nais ko pong magtuloy-tuloy po tayo at gusto ko po kayong imbitahan at bigyan po natin ng tugon, ang panawagan sa atin ng Diyos. Alam mo, kaibigan, kagaya po ng ating pong pinag-usapan kanina, sabihang ikaw ay mahal na mahal sa Diyos. Dahil tayo po, muli po sabi ng Genesis chapter 1, verses 26 and 27, we were created in the image and in the likeness of God. Ibig sabihin, dahil mahal na mahal ka ng Diyos, pwede namang hindi na lang kamukha tayo ng Diyos eh. Pwede na lang lumikha po siya ng medyo kahawig, pero hindi po yun ang puso niya dahil sabihang ikaw ay mahal na mahal sa Kanya. At nais po niya na kayo po ay hindi mapahamak. Hindi po kayo pwedeng mailigtas ng Diyos, hindi dahil sa hindi niya gusto. Pero kung hindi niyo po siya bibigyan ng pahintulot para kayo po ay kalingain, iligtas, hindi niya po pwedeng i-override ang iyong mga decisions. You know why? Because He honors you and He respects you. Nirerespeto niya po kayo. Pero kapag pinahintulutan niyo po ang Panginoon na iligtas po kayo, narito po siya, matagal na siya naghihintay para kalingain po niya kayo. Sa lahat po ng mga pangyayari sa buhay nito at lalo tigit sa mga panahon ito, hindi natin alam ang mga darating sa mga susunod na panahon. Pero ang katiyakan po kapag kayo po ay na kay Kristo Jesus, tayo po ay ligtas at panghahawakan po natin ito. Sabi po ng Romans chapter 10 verse 9, kung atin pong ipapahayag na ating mga labi si Kristo bilang ating Panginoon at naniniwala po tayo na siya po ay binuhay ng Diyos makalipas ng 3 araw mula sa mga patay. Ang tiyak po ang ating kaligtasan. So all you have to do, ako po ay mananalangin ng ang pagtanggap sa Panginoon. Nariin niyo pong panalangin po ninyo ang aking panalangin. Buksan niyo po ang inyong mga bibig. Sundan lamang po ang aking panalangin bilang pagtanggap sa ating Panginoon Hesukristo. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, aming Diyos, na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa mensahe ng kalayaan, ng tunay na kasarinlan. Salamat, Panginoong Jesus, dahil sa iyong pagsunod sa pakay at layunin ng Diyos Ama. Inangkin mo ang lahat ng aking mga kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Kinikilala ko po ng aking sarili, hiwalay po sa inyo ay sadyang walang magagawa. Salamat po dahil nabuksan ang aking isipan na hindi pala ako pwedeng sumandig sa aking mga ari-arian o sa aking kayamanan. Salamat din po, Panginoon, sa kaligtasan ng aking buhay at sa buhay na walang hanggan. Kinikilala ko po mula sa araw na ito, ikaw na ang aking Panginoon at tagapagligtas. Salamat din po na ang aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen. Aming Diyos, aming Ama, salamat po sa buhay ng kapatid na ito. Na alam ko na naging sanhi aming mga pinag-usapan parang patuloy po namin maunawaan ang tunay na kahulugan ng kalayaan at ng kasarinlan. Ito po ay sabiang natagpuan lamang po namin sa iyong bugtong na anak na si Kristo. Marahil ang kapatid pong ito ay napagod na sa mahabang panahon ng paghahanap para matagpuan po niya ang kanyang kalayaan, ang kanyang kasarinlan. Dalayan ko po na maging sanhi aming mga pinag-usapan na patuloy po niyang ilagak ang kanyang pagtitiwala at sandigan lamang po niya ang mga tinapos na gawa ng aming Panginoong Jesus. At sadyang, narito po ang tunay na kalayaan, ang pagkilala po namin, ang pagiging dependent po namin sa iyong biyaya. Walang iba kundi ang aming Panginoong Hesukristo. Salamat sa kanyang pag-ibig at sa pagbibigay ng kanyang buhay. Salamat sa iyo, Panginoong Jesus, sa iyong pagsunod sa pakay at kalooban ng Diyos Ama. At salamat din, Banal na Espiritu, sa inyo pong patuloy na pag-aakay sa amin sa katotohanan. Purihin ka. Ito po ang aming panalangin at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtutok at panunood. Dito po yan sa ating pananambahan ngayong araw na ito. It's June
14, 2020. At muli po, ito nga po ating online Sunday worship celebration. Of course, atid po sa inyo na ating sambahan. Ito nga po ang Solution Grace Church. And my name is Laverne Ducot. Ako po ang inyong nakasama at kasama mula pa kanina. At maraming salamat po sa ating mga churchmates. Church, we miss you. Kumusta po kayo? At sa mga kaibigan po natin na dumalaw, first time pong nakasama natin sa oras na ito, maraming salamat po. At sa mga kaibigan po natin na nagdesisyon, tumugon sa panawagan ng Diyos at sila pong tumanggap sa Panginoong Jesus, congratulations. Ito po ang pinaka-mainam at desisyon na ginawa mo sa iyong buhay. At dahil dyan, ang kinin po natin ang tunay na kalayaan, ang tunay na kasarinlan. At dalayan ko po na matagpuan na po natin ang kasagutan. What does true independence mean? Ito po ay ibig sabihin po nito ay being independent. O being dependent, I should say. Ibig sabihin, nakasandig po tayo sa biyaya ng Diyos. Sino po ang biyaya ng Diyos? Walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Ibig sabihin, hindi po tayo sumasandig sa ating kayamanan, sa ating mga ari-arian o kung sino man. Bagkus, kinikilala po natin ang tunay na kalayaan at kasalinlan ay matatagpuan lamang po sa ating Panginoon Jesucristo. Bago tayo magtapos, gusto mong iwan po sa inyo ang John 8:36. Therefore, if the Son makes you free, you shall be free indeed. Maraming salamat po. At syempre pa, bago po tayo magwakas at sa mga nagtatanong, maraming salamat po sa ating mga kabalikat, sa ating gawain at sa ating pananambahan. At kung kayo po ay napagpala sa ating mga pinag-usapan, dalangin ko po na maging kaagapay po namin kayo. Kung meron kayong mga kaibigan na alam niyo pong talagang hindi nauunawaan kung ano ibig sabihin po ng kasarinlan o kalayaan, maaari niyo pong ibahagi o ma-share yung ating programa. Nang sa gayon, ito po yung pinakamainam pong pag-evangelize po natin. Mas marami pong maabot, marami pong makakilala sa nananaganang pag-ibig at pagmamahal sa kanila ng Diyos. So, thank you so much po sa mga nagbabahagi na po, nag-share ng ating pananambahan, yung ating online worship service. At syempre pa, sa mga kaibigan po natin na patuloy po nagiging kabalikat na ating gawain, kung kayo po ay kumikilala at sinasabi nyo na kami po ay napapagpala na ating pananambahan at kinikilala nyo po na ang Solution Grace Church ang inyong pong sambahan, maaari nyo pong ibigay po sa ating sambahan at sa mga nagtatanong ang inyong mga tithes and offering sa pamamagitan po ng GCash. At ito po yung ating number, 0906-0557-821. Maraming salamat po sa mga kaibigan natin at sa mga nagtatanong at sa mga may nagsasabi, sige, dito na yung church namin. Ako, salamat po at talagang hindi po namin mahintay pag tayo po'y pinayagan na, nakapag-church na po, ay makita-kits po tayo sa mga nagsasabi, yes, Solution Grace Church, ang aming church. So, sa mga nagtatanong, ito po ang pamamagitan kung gusto niyo pong ibigay inyong mga tithes and offering via GCash, and the number is 0906-055-7821. At ang biyaya atin pong nakakamit ay ginagamit po natin sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. At ito po ang tunay na ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po. Hindi natin namalayan. Lumipas na naman ang halos isang oras na ating pananambahan. So, muli po, we thank you and we hope to see you next Sunday. That would be June 21st. I think Father's Day ba yun? Father's Day yun, no? So, advance Happy Father's Day sa mga kagaya kong father. Happy Father's Day. At maraming salamat po sa Panginoon sa kabutihan niya sa atin. Tandaan po natin, kapatid, kayo ay na kay Kristo, you are greatly blessed and highly favored. Kaya manatili po kayong pinagpala. Bye!